Halika't sabay natin panoorin ang isang American romantic comedy film mula noong 2018 na pinamagatang The Princess Switch. Sana ay matuwa po kayo. Sa unang eksena ng pelikula, dito sa lugar ng Chicago, ipinakikilala ang dalagang nagngangalang Stacy DeNovo na nagpapatakbo ng isang panaderia kasama ang kanyang sous chef na si Kevin na isang single dad. Ang panaderia ay medyo sikat sa mga tag-aroon at kapag Pasko ay tumataas ang demand. Sa susunod na eksena, ang anak ni Kevin na si Olivia ay pumasok sa tindahan pagkatapos ng kanyang pagsasanay sa sayaw. Hinikayat niya ang kanyang ama na sabihin kay Stacy ang tungkol sa kanilang maliit na sikreto. Dahil ang sous chef pala ay nakapasok sa Christmas Castle Cake na isang baking contest na pinangunahan ng bansang Belgravia. Pagkatapos dahil humanga sa kanilang portfolio, hiniling sa kanila ng mga organizer na lumahok sa prestihiyosong paligsahan. Sa kasamaang palad, tinanggihan ni Stacy ang imbitasyon na sinasabi niyang hindi nila maaaring isara ang tindahan ngayong Pasko. Dahil kagagaling lang niya sa breakup, para sa kanya ang paglalakbay sa Belgravia ay makakaapekto lang sa kanya ngayon. Pagka-out niya sa trabaho, nag-donate si Stacy ng pera sa isang matandang lalaki sa kalye. At bumati ang matanda na ang Pasko ay isang mahiwagang panahon ng taon, at sinagot siya ni Stacy na nais niyang magkaroon ng makakasama, at ang misteryosong matandang lalaki, hinulaan niya na ang mga hiling ng Pasko ay matutupad. Ilang sandali lamang ay nakasalubong niya ang kanyang dating kasintahang si Paul, at nagkausap silang dalawa tungkol sa panahong magkasama pa sila at sinabi ni Paul na naiisip pa rin niya siya. Pagkatapos ay dumating bigla ang kanyang bagong kasintahan at niyakap siya, ipinahayag ng babae na magpapalipas silang dalawa ng Kapaskuhan sa bahay ni Paul. Medyo na-offend si Stacy at ibinunyag na siya rin ay may mga plano para sa Pasko, bigla siyang nagpasya na sumama na lang sa Belgravia. At sa linggong yun, dumating si Stacy, Kevin at ang kanyang anak na si Olivia sa kanilang magandang titirhan sa Belgravia. Kinumbinsi sila ni Olivia na mamasyal sila sa market para makapamili sa Pasko, at ang isa sa mga tindahan doon ay nakita ni Stacy bigla ang matandang lalaki na kamukha ng estranghero na nakilala niya sa labas ng kanilang tindahan. Tinanong niya kung nasa Chicago siya noong nakaraang linggo, ngunit ang sagot ng lalaki ay hindi pa. Ang kanilang pag-uusap ay naputol dahil kay Kevin, para sabihing ang mga dekorasyon sa palengke ay tapos na. Bilang tugon, ang matanda ay nagbubunyag na ito ay dahil sa isang royal wedding ngayong linggo, ang prinsipe ng Belgravia ay ikakasal sa Duchess of Montenero Margaret de la Corte. Pagkatapos, ang tatlo ay tumungo sa Wembley Studios, kung saan ang paghahanda para sa mga baking competitions ay isinasagawa dito, at nakatagpo nila ang kakilala ni Stacy, na kapwa katunggali na si Brianna Michaels. Si Brianna pala ang nanalo sa mismong kompetisyon noong nakaraang taon at planong ulitin ang tagumpay. Bago umalis, sinadya niya matapunan ng alak ang apron ni Stacy, at pinalabas na aksidente lang ito. Habang nililinis ni Stacy ang kanyang apron, hindi niya sinasadyang mabangga ang isa pang babae na nakasuot ng kulay pink na blazer, na ikinagulat niya dahil kamukha niya ang babae na may maiksing hairstyle. Nagkataon na siya pala si Margaret de la Corte, na malapit ng maging prinsesa ng Belgravia, kaya humingi ng paumanhin si Stacy sa insidente. At ipinakilala ang kanyang sarili bilang isang panadero. Gayunpaman, hiniling ni Margaret na magkita sila sa loob ng isang oras upang mabigyan niya siya ng ekspertong opinyon sa royal wedding cake, na pumayag kaagad si Stacy at ipinangako niyang ililihim ang kanilang pagtatagpo. Samantala, si Olivia ay gustong pumasok sa programa ng Winter Ballet, ngunit alam nilang hindi nila kayang bayaran ang admission fee. Sa susunod na eksena, ipinakilala ni Margaret si Stacy sa kanyang personal assistant na si Mrs. Donatelli. Ang assistant ay nag-iisip na ang kanyang madam, at ang panadera mula sa Chicago ay maaaring may ugnayang relasyon dahil siguro sa magkamukha sila. Gayunpaman, ang wedding cake meeting na ito ay hindi talaga totoo. Dahil hindi kailangan ni Margaret ng tulong sa kanyang cake, sa halip ay nagmumungkahi siya ng ideya na magpalat sila ng buhay ni Stacy sa loob lamang ng 2 araw, dahil ginugol niya ang buong buhay niya na nakagapo sa royal protocol at gusto niyang maunawaan kung ano ang normal na pamumuhay ng tao. Pumayag si Stacy ngunit sa isang kondisyon, na ang anak ni Kevin ay mabibigyan ng scholarship para sa Winter Ballet program. Sa sandaling magkasundo ang dalawang babae, naghanda na sila sa pagpapalit nilang dalawa at nagsimula silang magpalitan ng impormasyon. Ang mayamang babae ay nagpapatakbo ng negosyo na bakery mula pa sa royal family. Habang si Stacy ay nagpapakita ng mga larawan ni Kevin at Olivia sa kanya. Pagkatapos magpagupit, saglit silang nagsasanay sa royal etiquette, at ang dalawang magkamukha ay nagpalit na ng damit, nang biglang kumatok si Prince Edward sa pinto, at mabilis na nagtago si Margaret sa likod ng sofa, habang si Stacy na ngayon ay nagpapanggap na bilang malapit ng maging prinsesa, at humarap sa prinsipe sa unang pagkakataon, ngunit medyo nahirapan siya makipag-usap sa kanya, at inilihis ang atensyon nito mula sa sofa. Ipinaalam sa kanya ng prinsipe na aalis siya patungong Espanya kinabukasan sa isang diplomatikong pagbisita. Pagkatapos niyang umalis, ang dalawang babae ay nagpaalam na sa isa't isa at nagpalit na sila sa loob ng 2 araw. Pumunta si Margaret sa kakaibang cottage, kung saan siya ay nakipag-usap sandali kay Kevin, habang nagsimulang mag-adjust din si Stacy sa kanyang maharlikang buhay, habang kausap niya si Mrs. Donatelli,
na nagpahayag na nahirapan ng Royal Lady dahil parehong namatay ang kanyang mga magulang sa murang edad. Bago niya pa magawang humiga sa kama, kumatok muli si Prince Edward sa pinto. Humingi siya ng paumanhin para sa kanyang biglaang pagbisita sa ibang bansa, ngunit inulit niya ang kahalagahan ng pagkakaroon ng mahigpit na schedule at pagpaplano. Sa susunod na araw, isinuot ni Stacy ang parehong kulay rosas na blazer sa kanyang meeting para mag-almusal kasama ang hari at reyna sa kanilang maikling pag-uusap. Ang reyna ay biglang nagtatanong tungkol sa isa sa kanyang malayong mga kamag-anak. Sa sandaling yun, biglang dumating si Edward at nakijoin sa kanila, na dapat ay wala siya, dahil sa kanyang 2 araw na pakikipagpalit kay Margaret. Ngunit nagpa siya pala ito na dapat gumugol ng oras sa kanyang asawa kaysa umalis. Pagkatapos ay binigyan ng prinsipe si Stacy ng isang tiara bilang isang regalo sa pakikipag-ugnayan, bago hilingin sa kanya na sumama sa pagsakay sa kabayo sa paligid ng kanayunan. Habang si Edward ay hindi nakakahalata, ang hari naman ay biglang may pagdududa tungkol sa babaeng ito at nagsabi sa isa sa kanyang mga tauhan na si Frank na imbestigahan ang babae. Mabalik tayo sa cottage, sinubukan ni Margaret na magluto ng almusal, ngunit tuluyang nasunog ang tino toast niya. Naging kahina-hinala siya kay Olivia dahil si Stacy ay isang mahusay na pastry chef at saka ginulo niya ang kanilang lihim na pakikipagkamay na lalong nagpaduda sa bata. Habang sinasalubong ni Stacy ang prinsipe sa kwadra para sa pagsakay sa kabayo, ngunit hindi tulad ng tunay na maharlika, dahil hindi niya alam kung paano sumakay sa kabayo na nangangapa at nahulog siya. Sa wakas ay nagsimula na ang kanilang biyahe patungo sa kanayunan, at hindi nila namamalayan si Frank na lihim na nag-espya sa babae na kahina-hinala sa kanila. Sa lalong madaling panahon, tumakbo sila patungo sa isang burol kung saan matatanaw ang isang nayon sa ibaba. Ang prinsipe ay madalas siyang pumupunta rito kapag kailangan niyang lumayo sa kanyang mga tungkulin. At sinubukan ni Stacy na makipag-usap pa ng malalim, kaya iminungkahi ng lalaki na huwag siyang makisali sa politika. Medyo nasaktan siya pero tumugon siya na hindi niya plano na maging isang dekorasyon sa magulong korte ng politika at nagpas siyang bumalik sa kastilyo. Pagkatapos ng horse riding adventure, si Stacy ay tumawag sa kanyang kamukha na si Margaret at umamin siya na nalaman ni Olivia ang kanilang sikreto, kaya makikipagtulungan siya ngayon sa bata upang walang maging problema sa pagpapalit nila. Ngunit ang panadera na naging prinsesa ay may iba pang mahalagang alalahanin, dahil kinansela ni Prince Edward ang kanyang paglalakbay sa Espanya at ngayon ay mayroong isang charity ball mamayang gabi. Kaya sinabihan niya ang kanyang maharlikang kamukha na bumalik na sa palasyo dahil ang kanilang lihim na ginawa ay siguradong mabubulgar. Ngunit hindi pinapansin ang kanyang mga babala, at sinabi ni Margaret na wala ito sa plano. Kasunod nito, lumabas sina Margaret, Kevin at Olivia sa palengke na hinayaan ang kanilang paunang nakaplanong schedule para sa araw na iyon. Nakumuha sila ng larawan kasama si Santa at ang kanilang magandang araw ay nagtapos sa isang snow fight. Samantala sa palasyo, ang prinsipe ay humingi ng paumanhin kay Stacy dahil sa pagiging walang konsiderasyon nung araw ng kanilang pagsakay sa kabayo, pagkatapos ay sinabi niya sa kanya ang tungkol sa kanyang lola na palaging nagsasalita tungkol sa kanyang mga opinyon noon. At ngayong gabi, ang dalawa ay sumama sa charity ball sa palasyo, dumating sila agad ni Stacy at nagtanong sa hari at reyna tungkol sa mga detalye ng homeless shelter at kung para saan ang charity, naguluhan sila sa tanong ng babae, kaya sinagot siya na titingnan ng team ang iba pang issue. Para hindi mapahiya, hiniling ni Prince Edward kung maaari bang tumugtog ang babae ng piano para sa mga bisita. Kaya lang syempre hindi marunong si Stacy magpiano, ngunit niligtas ulit siya sa kahihiyan ng prinsipe sa pamamagitan ng duet nila at ang mga tao ay pumalakpak sa kanila. Matapos ang performance nila, tumakbo si Stacy sa labas dahil natatakot siya na baka masyado siyang nagsalita sa harap ng hari at reyna. Sinundan siya ng prinsipe at hinikayat siyang sabihin ang kanyang iniisip ng malaya, at ang dalawa ay sumayaw ng isang romantikong sayaw bago sila pumasok muli sa loob. Kinabukasan, si Stacy ay parang nagilty kay Prince Edward sa pagbisita sa shelter ng pamilya, kung saan ang charity ball ay tumutulong sila. Pagdating niya, nagbabasa siya ng mga fairy tales sa mga batang walang tirahan at gumugol ng oras sa pakikipag-usap sa kanila. Pagkatapos nilang malaman na ang shelter ay walang sapat na budget para magbigay ng mga aguinaldo sa mga bata, kaya pumunta ang dalawa sa pinakamalapit na tindahan ng laruan, habang bumibili sila ng mga laruan para sa mga bata. Dumating din sina Margaret at Kevin sa parehong tindahan, subalit sakto namang dumating din ang misteryosong matandang lalaki at ginulo si Kevin. Hiniling niya kay Kevin na tulungan siyang itulak ang kanyang cart sa pinakamalapit na garahe at umalis sila sa tindahan ng laruan. Kinabukasan, dinala ni Stacy at Prince Edward ang mga nakabalot na laruan pabalik sa shelter. At ipinamahagi ang mga ito sa lahat ng mga batang kapespalad at habang umaawit ng mga awiting Pasko kasama ng iba pa, ang tagapag-alaga ng kanlungan ay nagpapasalamat sa mga bisita na mahalika sa kanila. At ipinangako rin ng prinsipe na bibisitahin sila ng mas madalas upang makasama niya ang mga bata. Sa gabing yun, sa cottage, pinatulog ni Margaret si Olivia bago bumaba para makipagkwentuhan kay Kevin. Ibinunyag niya na ang paggugol ng oras na kasama sila, isa ito pinakamagandang karanasan sa kanyang buhay.
Na ikinagulat ni Kevin, sumagot na parang ibang tao na ang pakiramdam niya mula nang dumating sila sa Belgravia, nagpa siya ang dalawa na manood ng Christmas movie ng magkasama. Sa pagtatapos ng pelikula, naging emosyonal si Margaret at umiiyak ang kanyang puso, sa pag-aalala inaalo siya ni Kevin at binigyan siya ng kwintas, na nasa loob makikita ang larawan nila ni Olivia kasama si Santa, pagkatapos ay ipinagtapat ni Kevin na nagsisimula na niya itong tingnan bilang higit pa sa isang kaibigan. Nahumipo sa puso ni Margaret kaya hinalikan siya, ngunit pagkatapos, hiniling nakalimutan ang anumang nangyari sa pagitan nila, dahil nasa isip ni Margaret babalik na din si Stacy sa susunod na araw, kaya hindi niya nais na bigyan siya ng maling pag-asa. At dito naman sa palasyo si Prince Edward ay nagpapasalamat kay Stacy sa pagpapakita sa kanya ng kahalagahan ng pag-abot sa mga tao. Pagkatapos ay binigyan siya ng isang pamana ng pamilya na isang kwentas na pag-aari ng kanyang lola. Bukod pa rito, ipinahayag din niya na siya ay dating nag-aalinlangan tungkol sa pagpapakasal sa kanya, dahil wala siyang ideya kung sino siya. Ngunit pagkatapos ng araw na ito ay lubos na siyang sigurado na gusto niyang ailaan ang natitirang bahagi ng kanyang buhay na kasama siya, at dahil dito, labis na napukaw ang babae kaya hinalikan ni Stacy ang prinsipe bago bumalik sa kanyang silid habang umiiyak siya sa likod ng pinto, na napagtanto na kailangan na niyang bumalik sa kanyang karaniwang buhay sa susunod na araw. Pagdating ng oras na yun, dumating ng hating gabi si Margaret sa palasyo upang makapagpalit na silang dalawa. At habang ang dalawang babae ay nag-uusap tungkol sa kani-kanilang naranasan sa nakalipas na 2 araw, inamin nila sa isa't isa ang kanilang nararamdaman, na ang sabi ni Margaret ay umiibig na siya kay Kevin at ganun din si Stacy sa prinsipe. Gayunpaman, pareho silang babalik sa kanilang mga tunay na buhay. Ngunit hindi nila alam na nakita sila ng pribadong gwardya ng hari na si Frank, kaya kinuhanan sila ng ilang larawan ng magkasama. Sa kabilang dulo ng lungsod, si Brianna ay pumasok sa Wembley Studios ng gabi yun, at sinasabutahe ang panghalo ni Stacy. Kinaumagahan, bumalik na si Stacy sa cottage, na naghahanda ng almusal para kay Kevin at sa kanyang anak. Bumaba na rin si Olivia sa hagdanan, agad niyang napagtanto na bumalik na si Margaret upang tuparin ang kanyang mga tungkulin sa hari. Dismayado ang bata dahil ang hiling ng lahat ay simple lang, at iyon ay maging masaya sa halip na gawin ang mga bagay na kailangan nilang gawin. Pagkatapos ng maikling pag-uusap ni Stacy at Olivia, naghanda na sila para tumungo sa malaking contest sa pagluluto. Samantala, nagmamadali si Frank na pumunta sa kamara ng hari upang ipakita sa kanya ang mga larawan na kinuhanan niya kagabi. Gayunpaman, pinigilan siya ng reyna at hiniling na tingnan muna ang mga larawan, at atubili siyang ibinigay sa kanya ang mga larawan. Pagkatapos suriin ang mga larawan ng pribado, nalaman niya ang tungkol sa babaeng panadera na si Stacy na kamukhang kamukha ng mahalikang babae ng Montenero. Naglalakad siya sa labas habang nag-iisip kung ano ang dapat niyang gagawin, at biglang may isang hardinero na umabala sa kanyang pag-iisip. Dito nalaman natin na totoong iisang tao lang ang matandang lalaki na nakita natin nung unang eksena at doon sa market na pinuntahan nila Stacy. Pagkatapos, nakita niya ang larawan ni Stacy kasama ang prinsesa at nabanggit niya na ang panadera ay kamukha ng prinsesa din. Pagkatapos ay nagpaalam na siya, tinapik niya ang kanyang sombrero at umalis na. Ang mahal na reyna ay malalim na napaisip. Makalipas ang ilang oras, sumama si Margaret sa hari, reyna at sa prinsipe para mag-almusal. Di nagtagal, ibinunyag ng reyna ang lahat sa hari, na ang dalawa ay may lihim na plano na muling pagsamahin ang magkasintahan sa kanilang mga magiging partner, at siya ay nagpanggap na may sakit. Kaya inutusan sina Edward at Margaret na dumalo sa kompetisyon sa pagbe-bake bilang kapalit niya. At dito, sinamantala ang pagkakataong ito na ipinagtapat ni Margaret ang lahat sa prinsipe ng pribado, dahil dito, siya ay nabigla. Samantala, sina Stacy at Kevin ay nahihirapan ng magsimula ang kompetisyon dahil sa mga ginawa ni Brianna. Kaya naman, napilitan silang gawin ng manual gamit ang kanilang mga kamay, at dahil dito humaba ang kanilang proseso ng pagluluto. Dahil sa pagsabutahe sa kanila, muntik nang hindi matapos ang kanilang malaking cake na may temang kastilyo sa tamang oras. Sa kabila ng lahat ng mga naging problema, ang dalawang bakers mula sa Chicago ay tinanghal na panalo sa unang premyo. Habang nagdiriwang sila, inanunsyo ng host na ang reyna ng Belgravia ay hindi makakadalo sa seremonya ng parangal. Sa halip, ang mga nanalo ay pangangasiwaan ng prinsipe at ng mahalikang babae. Nang mapansin si Edward sa entablado ay agad na sinubukang magdahilan ni Stacy para makaalis sa studio sa oras na yun. Ngunit pinilit siya ni Kevin na pumunta sa harap at tanggapin ang parangal. Nang sa wakas ay makita sila ng dalawang maharlika, natigilan si Kevin nang makita ang dalawang babae na magkapareho ang mukha. Buti na lang at mabilis na nakontrol ni Prince Edward ang sitwasyon. At hiniling niya sa lahat na ipagpaumanhin sila sandali, at nagtungo silang apat sa likod ng entablado. Dito ipinaliwanag ni Margaret ang lahat ng kanyang naging plano, na gusto niyang maranasan ang pakiramdam ng pamumuhay ng karamihan at kaya hiniling niyang magpalit muna sila ni Stacy kahit na 2 araw lang. Pagkatapos ay idinagdag niya, na talagang nagustuhan niya ang isang normal na tao at ipinagtapat ang kanyang damdamin kay Kevin. Nagulat siya sa pag-amin. Kaya tinanong ni Kevin ang prinsipe kung siya ay galit sa kanyang nobya na umibig sa isang ordinaryong lalaki. Bilang tugon, sinabi ni Edward na ayos lang sa kanya, dahil siya rin ay umiibig sa isang karaniwang tao at yun ay si Stacy.
Sa kabilang banda, inaalala ni Stacy na hindi magandang ideya para sa isang prinsipe na magmahal ng isang ordinaryong tao. Umalis siya at lumayo upang kunin ang kanyang mga gamit, ngunit pinigilan siya ni Edward at nangako na ipaglalaban ang kanyang pag-ibig hanggat magkasama sila. Pagkatapos ay lumuhad siya at nagpropose sa kanya, at nagmungkahi ng kasal sa loob ng 1 taon kung sila ay nagmamahalan pa rin sa oras na yun. Ang pelikula ay nagtatapos sa eksena mula sa 1 taon, pagkatapos ay ikinasal si Stacy kay Prince Edward at naging prinsesa ng Belgravia. Sa oras ng kasal ay nakuha ni Lady Margaret ang bouquet, na sumisimbolo na siya na ang susunod.